Magandang gabi po sa ating lahat. Ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin ay tungkol dun sa lahat po tayo nangangailangan po tayong tatawagin nating mag-rescue sa atin sa lahat ng pagkakataon sa buhay po natin. At sa totoo lang po, dito lang yata sa Pilipinas sa akin po sa obserbasyon ko, dito lang yata sa Pilipinas na parang ang liit ng compensation ng rescuer. Pero sa ibang bansa, ang laki po ng ang laki po ng mga compensation nyo o sweldo ng mga yan. Kasi malaking bagay po yung kanilang ginagampanan. At sa gabing ito, titingnan po natin yung tinatawag ng psalmist kung sino yung tinatawag na rescuer niya sa kanyang buhay. Which, nakikita ko po, isa po itong pagbibigay pugay sa ating Diyos na totoong rescuer natin sa buhay po natin. At bago tayo pumalaot, tayo po muna'y mananalangin, hingi po tayo ng tulong sa ating Diyos para sa pagkaunawa ng kanyang mga salita. Tayo po'y pumikit. Panginoon, salamat. Sa gabing ito, binibigyan mo po kami ng pagkakataon na sama-sama po kami, tutunghayan namin ang sinasabi po ng iyong salita. Sa totoo lang, Lord, sa sarili naming lakas, hindi namin kayang unawain at intindihin ito. Pero salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi nagpapaunawa, nagpapaintindi sa amin kung ano ang nararapat namin gawin para lalo naming maintindihan, maunawaan kung paano po kami makasusunod sa gusto po ninyong ipagawa at ano po yung purpose na gusto mo na gawin namin. Salamat Panginoon dahil ikaw ang aming great rescuer at ikaw magpapaunawa sa tulong po ng iyong Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. Amen. Kagaya nga po ng sinabi ko, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa rescuer. Sabi po rito sa awit 119, 25-26, ako'y gapit, lupasayin na sa bunton ng alikabok. Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ang aking mga gawang kamali ay pinatawad mo. Ang tuntunin mo at aral sa lingkod mo'y ituro. Rescuer ng psalmist ay walang iba kundi si Lord at labis ang tiwala niya dito sa great rescuer na walang iba kundi si Lord. Kaya sabi nga niya palakasin akong lubos. Ang kamalian ko'y patawarin mo. Dito pinapakita lang na yung psalmist, kailangan niya na talagang totoo nang magliligas sa kanya, na mag-rescue sa kanya. Kasi sa ayon sa gusto natin, maraming pagkakataon, hindi natin kontrol ang lahat ng bagay. At salamat, may mga bagay tayo na hindi kayang unawain, pero salamat dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, gagaya ng pinanalangin natin, sa tulong ng Espiritu Santo, makikita natin kung ano yung mga bagay na dapat po nating gagawin. Dahil si Lord ang rescuer para sa psalmist, kaya naman, ang una niyang kahilingan sa ating Panginoon letter A, He asked for understanding. 119 verse 27, tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahangahangang gawa, lubos kong pag-aaralan. So gusto ng psalmist, lalo pa niyang maunawaan ang mga promises at instruction ng Lord. Understanding of God's word will lead us to righteous living, satisfaction comes. Totoo po ito. Pag nauunawaan mo kung ano yung mga bagay na binabasa mo, yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, kasi hindi lang naman, sa totoo lang po, ang salita ng Diyos ay talagang i-guide tayo, dadalhin tayo sa journey na dapat nating puntahan. Pero meron din po tayong tinatawag na yung mga circumstances na nangyayari. Maganda ito kung maintindihan natin yung salita na bakit pinayagan ng Lord na mangyari ito? Again, ang pinaka-reference natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Which magiging daan ito, makiunawaan natin, kaya pala pinayagan ng Diyos yun. Hindi niyo ba napapansin? Bakit may time na parang, hindi ka pinapayagan ng Diyos sa isang bagay, at sasabihin mo parang si Lord naman, parang KJ, parang pinipigilan niya yung kagalakan, yung katuwaan ko, yung kasiyahan ko. No! Pag analyze mo, inunawa mo,
makikita mo, oo nga, sa mga future makikita mo, oo nga, kung hindi pala ako nag-aral na mabuti, hindi ko aabutin itong katatayuan ko ngayon sa buhay. Kung hindi ko pala pinakinggan ng aking mga magulang, di sana ang gulo-gulo ng buhay ko. Kung hindi ko pinakinggan yung sinasabi ng mga spiritual leaders ko na nag-guide sa akin, sana baka mamaya malayong-malayo na ako sa Panginoon. Of course, itong mga bagay na ito, matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng psalmist, Lord, bigyan mo ko ng pangunawa, bigyan mo ko ng understanding, para ang inyong mga salita ay pumasok sa aking isipan at sa aking puso, gawin ko kung anong sinasabi nito. Kaya pala sinabi niya rito sa awit, 105 verse 2, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan, ang kahanga-hanga, mga gawa niya ay dapat na isaysay. Alam po ninyo, kung hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari sa ating mga bagay-bagay, for sure magiging stagnant na lang tayo. Hindi na tayo kikilos. Ang kasabihin na lang natin, kawawa naman ako. Bakit ganito nangyari sa buhay ko? Kawawa naman ako. Hindi man lang sinasagot ng Lord yung aking panalangin. Pero kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo, binigyan ka ng pangunawa dahil nag-ask ka nito, hindi po pwede na hindi ipapaliwanag ng Lord sa iyo kung bakit nangyayari sa iyo yung present situation mo ngayon. For sure, mayroong sagot si Lord dyan. Kaya lang, ang tanong lang, pag sinagot ba ng Lord yan, handa kang mag-response positively doon sa response na nagbibigay niya sa iyo? Kasi kapag positive ang response mo, for sure, mag-grow ka. Mag-grow tayo sa ating faith. Mag-grow tayo sa ating understanding. Mag-grow tayo yung faith natin sa ating Panginoon. Pero kung iniisip mo lang, pansarili mo, ayaw mong unawain ng salita ng Diyos, hindi mo talaga maiintindihan. At magugulat ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yun yata ang pinakamahirap sa lahat eh. Yung hindi mo alam kung anong gagawin mo sa present situation mo, yun ang pinakamahirap sa lahat. Pero kapag mayroon kang understanding sa Word of God at yung circumstances na babasa mo, dahil meron kang salita ng Diyos, magugulat ka. Ang response mo sa lahat ng mangyayari is positive. Maaaring magkamali, madulas ka, madapa tayo, kasi parang normal na yata yun na kumisan tayong mga tao nagkakamali, bumabagsak. Pero at the end of the day, ang itong pinakamaganda, babalik ka kay Lord. Bakit? Naunawaan mo, parang ganito ba, kasimple. Kung hindi ako naninigarilyo, sana wala akong sakit. Kung hindi sana ako nagiinom, ang laki sana nung naipon kong pera. Kung hindi sana ako, kung saan ako nagpupunta palaboy-laboy, hindi sana ako madidisgrasya. Pangalawa, bakit tinuturing na rescuer ng psalmist ang ating Diyos? Pinatunayan niya ito, He asked for strength. Kanina, nag-ask siya kay Lord ng understanding. Maunawaan niya, makita niya bakit nangyayari itong maraming bagay sa paligid niya. Pangalawa, He asked for understanding. Sabi niya nga rito sa awit 119:28, damdam ko ba sa sarili, nagahari pa ang lungkot, sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Totoo po ito. Kung hindi natin kasama si Lord, for sure, babagsak tayo. Mahina tayo eh. Mahina tayo. Palagi yung sinasabi ito, hanggat nandito tayo sa lupa, madudumihan ang ating paa. Anong ibig sabihin? Nakapaa ka? Hindi lang yun. Ibig sabihin na madudumihan ang paa mo, magkakamali, magkakasala tayo. Kaya kailangan natin ng extra Diyos. Extra strength galing sa ating Panginoon. Kaya nga, yung divine intervention ng buhay, yung divine intervention ng Lord sa buhay natin, yun ang nagpapalakas sa atin. Kaya the more na lalapit tayo kay Lord, the more na lalakas tayo. The more na magkakaroon tayo ng understanding. The more na makikita natin kung ano yung mga bagay na dapat po nating gawin. Kaya nga dapat, tignan natin mabuti. Dahil si Lord lang magbibigay ng extra strength sa atin. At sabi po niya rito sa awit, 116 verse 3-4, noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan,
nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Sino ba naman di matatakot? Even ang inyong lingkod po, natatakot. Doon sa pagtinatawag na malapit ka nang mamatay. Nakakatakot po yun. Pero again, dahil meron tayong Diyos na pwede tayong lumapit, humingi sa Kanya, lumalakas tayo. Sa tindi ng takot ko sa libingan, lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko at ako'y nagsusumamo na iniligtas niya ako. Alam niyo po, maraming mga tao na nagsasabi na hindi naniniwala kay Lord, hindi nagtitiwala sa Lord. Pero during siya ay malapit ng mamatay, nagagawa niya bumalik. Nagagawa niya humingi ng tulong kay Lord. Nagagawa niya na isurrender ang kanyang buhay. Ang tanong, bakit kailangan nasa abang kalagayan ka o nandun ka sa parang malapit ka ng kunin, tsaka ka lang tsaka mo lang lalapit kay Lord, hihingi ng lakas. Alam niyo po, sa lahat ng mangyayari dito sa buhay natin, dito sa mundong ito, kahit na anong gawin natin, pag wala tayong understanding at wala tayong lakas na galing kay Lord, hindi tayo magtatagumpay kahit na anong bagay. Kailangan natin talaga ng extra strength na galing kay Lord. Dahil mahirap po ang laban dito sa buhay. Mahirap po. Lumabas ka lang sa bahay ninyo, pumunta ka lang dyan sa paligid makikita mo ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Kaya tayo, palagi ko pong sinasabi, mapalad tayo kung meron kang bahay na masisilungan, meron kang pagkain na kakainin sa pagkainan, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, nag-e-enjoy ka kasama ang iyong mga kaibigan, nag-e-enjoy ka kasama mo sa church. Pero pinakamasaya sa lahat po, para sa akin po, yung mga kasama mo sa church. Kasi sila po yung tumutulong sa atin para lumakas tayo. Kailangan natin yung panalangin sa bawat isa. Kailangan natin ating mga kaibigan, na totoong kaibigan natutulungan tayo, ipapanalangin tayo. No? Ipapanalangin tayo. Sabing ganun sa verse 4, ulitin ko, sa ganung kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko at ako'y nagsumamo na iligtas niya ako. Bakit kaya itong psalmist tumatawag kay Lord? Humingi ng tulong. Kasi si Lord ang kanyang rescuer. Kasi si Lord yung alam niya na sa lahat ng pagkakataon tumulong sa kanya. Ilang beses na ba natin naranasan ito? No? Humingi tayo ng tulong kay Lord. Tinulungan tayo. At ito, palagi ko pong nasasabi ito, nababanggit ito, ako po mismo. Hindi ako makapaniwala na ang inyong lingkod, nagsasalita, kausap po ninyo. Minsan nasabi ko na po sa inyo, napunta kami sa Abra, talaga namang ang takot-takot na akala ko po katapusan ko na 7.5. Nandun po ako sa second floor ng isang palengke sa Abra. Akala ko po katapusan ko na 7.5. Hindi ko alam kung anong po pwede mangyari sa akin. Pero salamat, si Lord ang aking rescuer. Siya ay nagbigay sa akin ng kaparaanan para ako ay hindi mapahamak during those times. Pangatlo, kanina, ang psalmist, he asks for understanding. Pangalawa, he asks for strength. Kailangan kasi natin yung lakas. Kailangan natin lakas, lalo na gagamitin tayo ng pangatlo, he asks for guidance. Awit 119, verse 29. Sa landas na di matuwid, huwag mo kong hayaan. Pagkat ikaw mabuti, ituro ang iyong aral. Again, gusto ng psalmist, fully guided siya. Pinakamahirap sa lahat yung lalakad ka na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pinakamahirap sa lahat, may gagawin ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, paano mo gagawin ang isang bagay. Pinakamahirap sa lahat, naglalakad ka, tulala ka, dahil hindi mo alam kung saan ang direksyon, papunta kung saan ka pupunta. Pinakamaganda sa lahat, palagi, sa umaga, palagi ko sinasabi ito, pagkagising mo pa lang sa umaga, pasalamat ka na kay Lord, iningatan ka buong magdamag, at nag-ask ka
kung ano yung gustong ipagawa ng Lord sa iyo sa araw na ito. I-guide ka kung nagtatrabaho ka, namamasukan ka, i-guide ka ng Lord. Sa lahat. Maski doon sa sasakyan mo, maski doon sa patunguhan mo, hingi tayo ng guidance kay Lord. Bakit? Para hindi po tayo magkamali. Even sa problema, hindi mo alam kung paano mo isasolve isang problema, hingi ka ng tulong kay Lord, understanding. Hingi ka sa Kanya ng strength kung paano haharapin to. Humingi ka ng guidance kung paano mo magagawa itong mga bagay na ito. Kailangan natin ng knowledge, discernment, wisdom galing sa ating Panginoon. Kailangan natin ng mapa ng buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito yung pinaka-guide natin, giya natin, para hindi tayo magkamali, hindi tayo maligaw. Ito yung pinakamagandang pinangako ng Diyos na lahat ng lalapit sa Kanya, hindi po pwede na pabayaan niya. Palagi, nag-i-invite si Lord, lumapit ka sa akin, nabibigatan ka, tutulungan kita, i-guide kita. Kaya pala sabi niya sa Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Totoo po ito. May mga pagkakataon na akala ng tao, akala natin yun na yung daan, pero hindi pala daan. Kapahamakan pala. No? Kapahamakan pala kamatayan. Maraming mga tao, akala nila yun na yung tamang daan. Hindi pala. Maraming mga tao, akala nila yun na yung patungo sa tinatawag na buhay. Pero hindi pala. Bakit? Si Lord ang totoong rescuer. No? Magkakaroon lang tayo ng totoong pagkaunawa, pagkaintindi sa Kanyang salita kung tayo ay mag-a-ask ng understanding. Kailangan mag-ask tayo ng strength para maging courageous tayo, para harapin natin lahat ng problema, lahat ng persecution. Kailangan natin ng guidance para di tayo mapalayo sa kalooban ng Diyos. Kapatid, nakikita mo ba ito? Na parang ang gulo-gulo ng buhay mo. Hindi mo ba napapansin? Parang ang sakit na ng ulo mo sa kakaisip kung paano masasolve ang problema mo. Naisip mo na ba anong gagawin mo? Lalo na ngayon, malapit na naman po ang enrollment. No? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero si Lord, i-guide po tayo eh. May tiwala ba tayo kay Lord? Bigyan tayo ng understanding ng Lord. Hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Humingi tayo ng lakas sa Kanya. Para hindi tayo magkasakit. Alam niyo ba kung bakit? Pag nagkasakit tayo, imbis na gagastusin natin sa ibang bagay, gagastusin pa natin sa health natin. Gagastusin pa natin pambili ng pang-hospital. I-guide tayo ng Lord para hindi tayo gumawa ng mga bagay na sukat, tayo rin ang masasaktan. Tayo rin ang mahihirapan. At sa gabing ito, kaibigan, kapatid, hindi ko alam kung anong yung pinagdadaanan. Pero kagaya ng binasa natin, pinag-aralan natin, pwede tayong bigyan ng Lord ng understanding. Lumapit tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya na naguguluhan tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi natin alam kung paano natin naharapin yung problema. Humingi tayo ng lakas sa ating Panginoon. Kasi yung Kanyang divine intervention sa buhay natin, itong magiging daan para tayo magtagumpay at maging malakas, harapin ang lahat ng pwedeng ibigay ng ating kalaban na walang iba kundi ang demonyo para guluhin ang buhay natin. At hayaan natin ng ating Panginoon i-guide tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Gusto mo ba ito, kapatid? Na mayroon kang guidance? Gusto mo ba ito na mayroon kang kalakasan? Gusto mo ba ito na naiintindihan mo ang mga bagay-bagay para masolve mo ang lahat ng problema? Kung itong ninanais mo, aanyayahan kita na sumunod ka sa panalangin na aking gagawin, gawin mo na sarili mong panalangin, angkinin mo na nanggagaling ito sa iyong puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. Kapatid, mahal na mahal ka ng Lord. Gustong-gusto ng Lord, ibigay ang the best para sa iyo. Gustong-gusto ng Lord na makita mo na nandyan lang siya, nag-aantay lang siya na tayo lumapit. Gusto ng Lord, kausapin natin siya. Maraming gustong ipaliwanag sa atin si Lord. Gusto niya maintindihan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Gusto ng Lord, bigyan tayo ng kalakasan.
Gusto niya magtagumpay tayo. Ayaw ng Lord na lilempoy-lempoy tayo o konting kibit lang, konting problema lang, surrender ka agad. No. Gusto ng Lord, meron tayong kalakasan. At mangyayari lang yon kung totally, ang buhay natin ay nasa Kanya. At, ito maganda, i-guide tayo ng Lord. Dahil gusto ng Lord na tayo ay nasa tamang track. Kaya, kapatid, sa pagkakataong ito, sabihin mo kay Lord, hiningin mo sa Kanya. Pero bago mangyari yon, kailangan mo na meron kang kaugnayan sa Kanya. Kailangan meron kang kaugnayan sa Kanya. Kailangan ikaw ay Kanyang anak. At mangyayari lang itong bagay na ito kung tatanggapin natin at ikaw sasampalataya sa Kanya. Kaya, kapatid, sundan mo ang isang panalangin ito ng pagtanggap sa ating Panginoon. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso at sa iyong isipan. Lord, ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay sa aking isip at sa aking puso ng direksyon na aking gagawin. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng pangunawa pagkaintindi sa bawat nangyayari sa aking buhay. Bigyan niyo po ako ng understanding sa inyong salita. Bigyan ko ng pagpapahalaga ito dahil ito lamang ang tanging paraan para lalo kong maunawaan kung ano nangyayari sa aking buhay at ang iyong mga salita rin ang nagbibigay sa akin ng strength, courage para magpatuloy. At for sure, kapag nasa inyo akong mga salita, mayroon akong pananampalataya po sa inyo, magkakaroon po ng guide. Lahat ng aking journey, sasamahan niyo po ako, gagabay niyo po ako. Maraming salamat, Panginoon, dahil pwede mo gawin itong mga bagay nito bilang inyong mga anak. Sapagkat ka mismo nagsabi, ang sino mang sumampalataya at manalig sa iyo, ituturing mong anak. At bilang anak, inaangkin ko po ang gagawin mo sa akin itong mga bagay nito. Even sa panahon ito, kapatid, mayroong kang karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabi mo sa ating Panginoon ang iyong physical na karamdaman. Gusto ng Lord, palakasin ang katawan natin. Gusto ng Lord, maintindihan natin kung bakit niya pinayagan na nagkaroon tayo ng ganitong karamdaman. Sige, ask mo si Lord. Bakit nga ba? Bakit pinahintilutan ng Lord na magkaroon ka ng ganyang karamdaman? Ipaunawa sa'yo ng Lord. Ipaunawa sa'yo ng Lord. Yes. Iga-guide ka ng Lord kung anong gagawin mo para yung karamdaman na yan ay tunay na maibsan. Bigyan ka ng comfort ng Lord. Hiningin mo sa Kanya. Sige, hiningin mo sa Kanya. Yes, in Jesus' name. Emotionally, meron kang problema sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, umaring sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Maintindihan natin yung ating kapwa. Bakit niya ginagawa yung isang bagay na yan? Bigyan tayo ng strength ng Lord para pagtagumpay natin, huwag mamatawi sa atin yung galit sa ating kapwa. Kasi sabi ng ating Panginoon, mahalin natin hindi lang ating kapwa, maski ang ating kaaway. Dahil pinakita mismo ng ating Panginoon kung paano minahal niya tayo na dati tayo kanyang kaaway dahil sa ating mga kasalanan. Yes. Yes. Samahan tayo ng Lord. I-guide niya tayo kung paano ang gagawin nating hakbang para maayos yung relationship natin sa lahat ng mga tao na sa paligid po natin. Financially, hindi ang gusto ng Lord na ikaw ay maghirap dahil ang gustong-gusto ng Lord na tayo ay encourage. Of course, kapag tayo ay sufficient, binigay niya yung provision sa atin. Pagpapatunay ito na gustong-gusto ng Lord na tayo ay pagpalain. Pero maintindihan natin bakit kuminsan nangyayari parang nahihirapan tayo sa buhay. Bigyan tayo ng Lord ng knowledge kung paano natin iba-budget. Maging good steward tayo doon sa resources na binigay sa atin at patuloy na binibigay sa atin. At huwag din tayo maging madamot na tumulong sa ating kapwa dahil hindi tayo pinagpapala ng Diyos for the sake na pagpalain lang. Gusto ng Lord maging channel of blessing tayo sa lahat ng tao nating nakakasalamuha.
Tulungan tayo ng Lord, makalaya tayo sa pagkakaalipin ng kung ano mang bagay. Gusto ng Lord, bigyan natin. Surrender natin sa Kanya ang ating sarili para makalaya tayo sa lahat ng gawa ng kalaban para lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Ayaw na ayaw ng ating kalaban, ng demonyo, na tayo lumapit kay Lord. Pero sa isang salita lang sa pangalan ni Jesus, tatakbo ang demonyo. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, gusto niya magtagumpay tayo sa lahat ng laban nating harapin. Lord, sa gabing ito, pagpalain mo rin ang mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maging anniversary, mag-asawa. Salamat po sa extension ng buhay, sa extension ng pagsasama, mag-asawa. Muli, Panginoon, tinataas namin ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming mga nanunungkulan sa gobyerno, magmula sa aming presidente, sa pinakamababa, magampanan nila yung tungkulin para po sa kaunlad at ikakaayos ng bansang Pilipinas. Maging mga military, mga sundalo, magampanan po nila ang tungkulin na may takot po sa inyo para wag sila magiging partisan, kundi palaging isipin nila, sila ay nalagay sa posisyon na yan para maglingkod, para sa kaayusan, peace and order ng bansang Pilipinas. Muli, Panginoon, salamat din dahil ikaw ang patuloy na magpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa bansang Israel, pagpalain mo po sila dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Sa gabing ito, Panginoon, alam ko po, dahil sa inyong biyaya, dahil sa inyong kadakilaan, dahil sa inyong pag-ibig, lahat ng mga nakapakinig ng mensaheng ito, sa gabing ito, ay nakaranas ng pagpapala ang bawat isa. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat na po kami sa napakagandang gagawin mo sa buhay ng bawat isa na nakapakinig nitong programang ito. Dahil alam po namin, ang lahat ng ito ay magaganap, mangyayari, dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat mo tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung meron po kayong mga prayer request, huwag po kayong magkatubili, i-PM po ninyo kami. At pakiusap po, kapag kayo naman po ay nakaranas ng kasagutan sa inyong panalangin, please, i-PM din po ninyo kami. Dahil gustong-gusto namin na marinig, maunawaan, maintindihan, na meron pala talagang nangyayari sa ginagawa po nating pananalangin na sama-sama. At alam po namin, at alam ko po na ito'y magiging kalakasan, hindi lang sa akin, pati sa inyo na nakaranas ng kagalingan at sa aming mga dito sa Pateros Evangelical Church. Nagiging kalakasan to sa amin para ipagpatuloy namin ang ganitong klase ng gawain. At kung kayo rin po naman may mga katanungan patungkol sa pinag-aralan natin sa gabing ito, i-PM din po ninyo kami. Dahil willing na willing po kami ni-address po kung ano man po inyong mga inquiry regarding dito sa ating pinag-aralan sa gabi ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.